NAIA Terminal 3. Ibinenta, sold for 48 billion pesos? For what? Bella! Nagpinataka na sa sayaw-yaw ya. Binenta, say, 48 billion. Bilat. Niresearch ko kung totoo ba yung sinasabi mo nga, linganga ka. Hindi ibinenta ang Ninoy Aquino International Airport or NAIA Terminal 3 sa mga pribadong kumpanya or dayuhan. Ang nangyari ay isang paglipat ng pagmamayari sa loob mismo ng gobyerno ng Pilipinas. Naintindihan mo? Magkaiba yung binenta at nilipat. Hindi mo pa mag-gets yan? Hindi ka ba makaintindi ng nilipat lang at ibinenta talaga? Alinganga ka mo. Ano ang ibig sabihin nito? Pagkontrol sa ari-arian. Hawak ngayon ng MIA ang kabuuang 61 hektaryang lupa sa Terminal 3 dahil dito mas madali at makapagplano at makapagpatupad ng ang MIA ng mga pangmatagalang proyekto para mapaganda ang serbisyo at kapasidad ng paliparan. Timan gali! Alin din ang nagbenta, day? Ginagago nyo yung mga DDS. Ang pondo ng gobyerno, ang 48 bilyong kita ng BCDA ay gagamitin para punduhan ng iba pang mahalagang proyektong infrastruktura sa bansa. Bakit kaya nila binenta? Para ba sa mga nalenda? Mag-research ka kasi. Na araw-araw nyo na yung kayo diputahan nyo. Gets mo na? Hindi yun para ipundo sa mga nalindulan. Madami tayong mga stocks dyan. Maraming stocks at maraming budget na ang naibigay doon sa mga nilindulan dyan sa Mindanao. Ha? So, ang budget na 48 billion na yan, nakita ng BCDA gagamitin para ipundo naman sa mahalagang proyekto ng infrastruktura ng bansa. Bago ka magyaw-yaw, kinanglan mo i-resign. 88 million. Nakarinig na sila ng pera na anang pera. Tingin nila agad-agad kinano na. Nakita na sila na bininta kahit peke na lang nag-imo lang ng mga card na mga peke dyan. Nag-imo lang na kung ano-anong post inedit lang pinatihan mo sa kalingang. Kaya tanga-tanga at bububo nyo hanggang ngayon Kasi kung ano lang nakikita nyo sa social media, hindi kayo marunong mag-research, sinasakyan nyo agad. Ganyan talaga pag-content. Pero naman, maawa naman kayo sa mga kaure nyo, mga DDS. Huwag nyo naman gawing tanga araw-araw. Tapos ito namang mga tanga na DDS, kung ano yung mga pasok sa naratibo nila kahit na hindi totoo. Hala, sige, maniwala sila. O sino yung niloloko nyo? Sino niloloko nyo? Sino yung nagpapagalit sa inyo? Yung kapwa nyo, DDS. Sino yung niloloko nyo? Yung mga sarili nyo. Kasi hindi naman totoo, pinapaniwalaan nyo. Hindi nyo niloloko yung ibang tao, kundi kayo mismo sa sarili nyo. Kasi alam nyo namang hindi totoo, pero pinipilit nyong lunukin. Para lang mapasaya ang inyong mga kaluluwa, kahit alam nyo hindi totoo, hala, sige, okay lang. Lahat na lang ginagawa nyo paninira. Hindi ba kayo naawa sa bansa natin? Puro paninira. Alam nyo, parehas naman tayong nagko-content dito. No? Pero sana yung katotohanan naman. Hindi yung kahit alam mo hindi totoo, sasakyan mo. Kaya maraming mga syunga-syunga ng mga DDS hanggang ngayon Marami pa rin yung hindi pa rin namulat sa katotohanan kasi pinifeed nyo lagi kasi nungalingan. Diba? Matuto tayo. Alam nyo mga DDS, kung gusto nyo talaga ng katotohanan, itry nyo mag-research. Diyos ko, libre lang naman yan. Libre lang naman mag-research. Maniwala kayo sa content creator nga gaga. Tingin ka ang kagaga. At talagang nalinti ka.